Kumusta mga kasaliksik? Marami sa atin ang mahilig mag-alaga at mag-rescue ng iba't ibang uri ng hayop. Pero may ilan na tila ba sinuwerte o di naman kaya ay pwede nating sabihin na minalas sa nila lang na kanilang inalagaan. Kaya mula sa mga Bengal Tigers na ginawang alaga hanggang sa pinakamapanganib na hayop sa North Pole ay pag-usapan natin ang 10 tao na aksidenteng nag-alaga ng halimaw. Kaya kung handa ka nang malaman ang istorya nila ay simulan na natin. Number 10, Bengal Tigers, ginawang alaga. Imaginin mo, paano kung may kasama at talaga kang mga tigre sa likurang bahay nyo na imbis mga pusa ay malalaki at mapapanganib na nilalang ang nilalaro mo? Well, yan ang araw-araw na buhay sa bahay ni Janice Halley. Hindi kasi tulad ng marami sa atin na ordinaryong pusa lang ang alaga sa bahay, ay ginawang alaga lang naman ni Janice ang pinakamalaking pusa sa mundo na mga Bengal Tiger. Makikita sa bakuran niya ang dalawang Bengal na si Saber na mayroong mahigit na 300 kilo na bigat at si Janda na isang orange Bengal na mayroon namang 200 kilo na bigat. Binuhos na ni Janice ang buong buhay niya sa pag-aalaga ng mga hayop na ito na tinalikuran niya na ang kanyang trabaho para maging full-time mom para sa mababangis na hayop. Nagsimula si Janice sa pag-aalaga ng mga mapapanganib na hayop noong 2000 pa at simula noon na hindi na siya nawaglit pa sa mga hayop na ito. Kaya naman napagdesisyonan niya na lang na gumawa ng kulungan nila sa likurang bahay niya. Number 9, tuta, naging oso. Noong 2016, may isang lalaki na nagngangalang Suyang ang nag-alaga at nagampo ng isang Tibetan Mastiff noong siya ay nagbabakasyon sa Yunnan Province sa China. Dahil kilala talagang malaking uri ng aso ang mga Tibetan Mastiff, ay hindi na siya nagdalawang isip na pakainin ito ng marami. Pero tila ba hindi normal ang mga nangyayari? Dahil laking gulat na lamang ng lalaki nang makaubos ang kanyang alaga ng ilang dosena ng prutas at mga box ng noodles sa isang kainan lamang. Alam niya na hindi ito gawain ng isang normal na aso, pero pinagpatuloy niya pa rin ang pag-aalaga sa tuta hanggang sa napatunayan niyang tama nga ang kanyang kutob nang lumaki at bumigat ng 120 kilo ang kanyang alaga. Doon niya na nalaman na hindi nga talaga Tibetan Mastiff ang inaakala niyang aso, kundi isang Asiatic Black Bear. At dahil bawal mag-alaga ng ganitong uri ng hayop na para bang aso, ay minabuti niya na lamang na ibigay ito sa Yunnan Wildlife Rescue Center. Number 8, baby elephant. Marami sa atin ang hindi na magdadalawang isip mag-ampon o mag-rescue ng kawawang mga hayop. Pero paano kung isang elepante ang nakita mo sa kalunos-lunos na kalagayan? Kukunin mo ba ito? Yan ang mahirap na desisyon na ginawa ni Roxy noong makita niya si Mio, isang baby elephant na inabandona ng kanyang mga magulang. Muntik na kasing makain ng mga hyena si Mio. Mabuti na lamang at nakita siya ng mga rangers at nailigtas. Sinundan ni Mio ang babaeng nagligtas sa kanya na si Roxy. At simula noon ay naging mag-ina na ang turingan ng dalawa. Pero habang lumalaki ay dito lamang lumalabas ang mga problema sa pag-aalaga ng isang elepante sa bahay dahil madalas nasisira ni Mio ang mga gamit sa bahay, lalo na at kung nagugutom na ito sa kusina. Hindi man madali ang sitwasyon ni Roxy at Mio, ay hindi naman pinagsisisihan ni Roxy ang pagtulong niya sa kawawang nilalang. Number 7, puma sa apartment. Ang mga hayop na madalas mong makitang alaga sa apartment ay tulad ng mga isda, ibon, pusa at iba pang maliit na nilalang dahil sa limitadong espasyo sa apartment. Pero lumaba na may magkasintahan na pagdesisyon ng mag-alaga ng isang mapanganib na puma sa kanilang apartment? Oo, tama ka nang narinig. Sila ay si Maria at Alexander Demetrius kung saan nag-rescue sila ng isang puma na inabandona na ng isang zoo sa Russia dahil sa hina at sakit nito ay hindi na nga siya pwedeng makabalik pa sa wild. Doon na pumasok sa buhay nila ang puma. Inalagaan nila ito at itunuring na isang anak. Kahit sa apartment lang sila nakatira ay ginawa nilang malawak ang lugar na pwedeng paglaruan ng puma at pinangalanan nila itong Messi. Kompleto din sa harness at training ang hayop. Kaya naman kung umasta ito ay para ba talagang isa ng aso. At kahit pa nakuha nilang mahina si Messi, sa ngayon naman ay sobrang lakas na nito at nasa malusog na kondisyon. Number 6, ang alagang turkey. Alam mo ba na milyong-milyong turkey ang kinakatay at kinakain kada taon?
Pero maniniwala ka bang may isang lalaki ang nag-alaga ng turkey at itinuring itong parang isang aso? Siya ay si Brandt at ang yakap-yakap niyang turkey ay si Albert. Hindi nakala ni Brandt na magkakaroon sila ng ganitong koneksyon ni Albert, lalo na at plano talaga nilang lutuin ng ibon para sa isang holiday celebration. Pero talaga namang hindi siya nagsisi dahil naging sobrang malapit nilang dalawa. Mahilig magpayakap ang ibon na tila ba isa na talaga siyang aso kung kumilos. Hindi na nga sila mapaghiwalay pa, pero lalong lumalim ang samahan ni Brandt at Albert nung nagkaroon ng mga itlog ang kasintahang ibon ni Albert na talaga namang dumagdag sa masaya at ngayon ay mas malaki na nilang pamilya. Kaya naman ang tanong ay magiging seloso kaya si Albert kung mahati na ang atensyon ni Brandt sa kanya at kanyang mga anak. Number 5. Warthog. Ang mga warthog ay kalimitang matatagpuan sa savanna sa Africa. Ang ganitong uri ng baboy ay may kakayanang lumaki at tumabat ang bigat sa hanggang 150 kilo. Kaya naman marami ang nagulat na ginagawa rin pala itong alaga ni Roxy at Greg, ang kaninang mag-asawa rin na may alaga kay Mayo, ang baby elephant. Sa kaparehang sanctuary din kasi nakatira si Pickles, ang pangalan ng na-rescueng warthog. 1 taong gulang pa lamang si Pickles nang dumating siya sa sanctuary at dahil injured at may sakit siya ay hindi na nga siya pwedeng ibalik pa sa wild kundi ay mamamatay lamang siya. Kaya naman napagdesisyonan na rin nila Roxy na alagaan siya sa kanilang tahanan. Ngunit may sakit din si Pickles tulad ni Mayo na mahilig manira ng mga gamit dahil ang paboritong sirain naman ni Pickles ay ang mga sofa sa kanilang bahay. Kaya naman halos linggo-linggo na silang nagpapalit ng sofa para lamang may panibagong sofa na namang masisira si Pickle. Kahit na ganito ang kakaibang bisyo ng hayop ay masaya pa rin ang mag-asawa na natulungan nila ang kilalang mapanganib na nilalang. Number 4. Kangaroo na para bang bata. Sino nga ba naman ang mag-aakala na sa ating pagtanda ay doon pa natin totoong malalaman kung ano ang gusto nating gawin sa buhay, tulad ng mag-asawang si Teresi at Tony Matthews. Matapos kasi ang aksidente ni Tony ay hindi na siya pwedeng magtrabaho pa. Tila ba wala na siyang pwedeng gawin sa buhay hanggang sa isang araw ay may estrangherong nagbigay sa kanya ng isang baby kangaroo nang walang pasabi. Hindi sila marunong mag-alaga ng ganitong hayop kaya mercy killing lang ang naging option nila. Ngunit hindi sila pumayag na mamatay ang hayop kaya naman nagtayo sila ng wildlife shelter para sa Joey o tawag sa mga batang kangaroo. Ang inaakala ng mag-asawang tahimik na retirement na kanilang mararanasan sa pagtanda ay nauwi pa nga sa pagkakaroon nila ng napakaraming baby kangaroo na itinuturing na nilang mga anak. Number 3. Ang alligator na si Rambo. Akalain mo ba na pati pala mga alligator ginagawa ng alaga? Pinapakilala ko si Rambo, ang 8-foot long na alligator na nirescue ng babaeng si Mary noong siya ay 4 years old pa lamang. May sensitibong balat si Rambo dahil na rin sa kanyang masalimuot na karanasan, kaya naman ay lagi siyang nakadamit. Sisigurado din ni Mary na may proteksyon ng bunganga ni Rambo kung makikisalamuha sa ibang tao. Pero kahit walang takip sa bibig si Rambo ay malambing naman ang hayop. Kasama pa nga nito ang iba pang alagang aso ni Mary sa kanilang bahay. Tila ba ay wala nang makakahadlang sa kanilang relasyon hanggang sa lumaki sa lagpas 50 kilo si Rambo. Kaya naman kailangang ilaban ni Mary ang legal na pag-adapt sa hayop dahil kung hindi ay magiging illegal ang kanyang permit. Ngunit sa uli ay nagwagi naman ang pagmamahal at patuloy pa rin silang magkasama magpa sa hanggang ngayon. Number 2. Wonder Pig. Noong 2012, ang magkarelasyong sila realtor Steve at Derek Walker ay napagdesisyon ng mag-alaga ng isang maliit na biik sa pag-aakalang isa itong maliit na lahi ng baboy. Pero talaga namang nagkamali sila noong lumaki at bumigat ng hanggang 300 kilo ang baboy na pinangalanan nilang Esther sa loob lang ng 2 taon. Dahil kay Esther ay maraming nagbago sa buhay ng magkarelasyon dahil hindi madali ang mag-alaga ng ganito kalaking baboy kasama ang ibang mga aso, pusa, rabbit at iba pa. Ito rin ang nagtulak sa dalawa para maging vegetarian at kinalaunan ay nagtayo na rin sila ng farm sanctuary para sa iba pang mga hayop na inabandona at nangangailangan ng tulong tulad ng iba pa nilang mga alaga. Oo, tama ka nang nakikita at naririnig. Maraming mga tao na sa ngayon ang nag-aalaga ng baboy para gawing parte ng kanilang pamilya.
Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang malaman nyo ang istoryang ito ng isang lalaki kung saan napagdesisyonan niya ring mag-alaga ng isang tuta. Pero nang iuwi niya ito sa kanilang bahay ay doon niya na napagtanto na bakit mukhang hindi ito normal na tuta. Habang lumalaki ang nilalang ay mas lalo lang nagdududa ang lalaki dahil hindi niya rin ito matraining ng normal tulad ng sa ibang aso. Doon niya na nalaman na hindi pala talaga aso ang kanyang nakuha kundi isang sable. Ang mga sable ay maliliit na mammal na matatagpuan sa kagubatan ng Russia. Kaya naman laking gulat na lang ng lalaki na hindi pala talaga aso ang sinusubukan niyang paamuhin. Number 1, lalaki nag-alaga ng polar bear. Talaga namang walang limitasyon kung ano ang hayop ang pwedeng alagaan ng mga tao, tulad sa sitwasyon ni Mark Dumas kung saan ay nag-alaga lang naman siya ng pinakamapanganib na hayop sa North Pole na mga polar bear. Nirescue ni Mark ang polar bear noong ito ay 8 linggong gulang pa lamang dahil sa walang kakayanan ng zoo na magpalaki ng isang batang polar bear. Hindi rin naman magandang tignan na ikulong ito, kaya napagdesisyon na ni Mark na iuwi na lang ito sa kanilang bahay. Tila ba nabubuhay sa pelikula ang dalawa dahil hindi ordinaryong makita ang isang tao at polar bear na lumalangoy ng magkasama sa swimming pool at naglalaro pa nga. Pero hindi daw sa lahat ng tao ay ganito si Aggie, ang polar bear, dahil maamo lamang ito kay Mark at sa kanyang asawa. Maliban sa kanila ay talaga namang hapunan na ang tingin ni Aggie. At yan ang bumaba para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming hindi pangkaraniwang hayop ang ginagawang alaga ng mga tao. Kaya para sa'yo, alin sa mga hayop na ito ang gusto mo ring alagaan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.